What's up sa inyo mga itik? For today's video ay may PPMS nga tayo dito na Honda Click 125. Ang PMS ay Preventive Maintenance Service. Dito lilinisan natin yung mga dapat linisan, papalitan yung mga dapat palitan at aayusin at itatama naman natin yung mga dapat itama. Katulad na lang nitong engine RPM na dapat naglalaro lang sa 1,500 to 1,700 RPM. Kaso nga dito sa diagnostic tool natin mababasa natin na sobrang baba na. Kapag ganyan nakababa yung RPM, wala na si standard yan. Yan yung nagiging cause ng biglang namamatay yung motor mo at sobrang lakas sa gas. Sa PMS natin kasama na rin dyan yung CVT cleaning, lilinisan natin yung panggilid niya. Kapag nakakarinig kayo ng unusual sound or minsan nanginginig kapag naarangkada kayo o tinatawag na dragging, need nyo na ipacheck yung mga CVT niyo. Dahil mababa ang engine RPM, ito ang kailangan i-check, ang throttle body. Kapag sobrang dumi kasi nito, nababarahan nito yung mga daluyan ng hangin, pati mga sensor nababarahan. Yung makapal na dumi ninyo nagkukos kaya mababa yung minor at lumalakas sa gasolina. Bakit nga ba nagkakaroon ng ganito kakapal na dumi? Minsan dahil sa gasolina na kinakarga nyo, madalas naman dahil sa air filter. Hindi niya na nasasala yung mga alikabok kaya dumidiretso na dito. Kapag maglilinis tayo ng throttle body, pinaka-the best talaga tatanggalin natin yung mga sensor nito. Tatanggalin natin yung TPS pati itong IACB para talagang malinisan natin yung kaloob-looban niya. Kapag ganito kadumi, need muna natin siyang spray ng throttle body cleaner para mapalambot muna natin yung mga putik-putik dyan sa loob. Bali itong motor na to nasa 13,000 kilometers pa lang yung natatakbo nito, pero tingnan nyo naman kung gaano na siya kadumi. Kadalasan nagiging factor nito kung saan siya madalas bumiyahe, maalikabok ba sobrang daanan, o kung saan siya madalas nagpapagasolina. After natin siya ma-sprayan ng throttle body cleaner, ibababad muna natin yan sa ultrasonic, tapos kapag tapos niyan, aanlawan ulit natin yan ng throttle body cleaner para siguradong linis talaga pati kaloob-looban. At syempre, isasalang na rin natin yung fuel injector dito sa ultrasonic cleaner para matanggal din yung mga carbon. At dito naman nakalas na natin yung mga nidlinisan, yung mga CVT parts. Gagamitin natin yan ng degreaser para bumalik ulit sa dati niyang kulay. Pati itong crankcase lilinisan din natin. Bakit nga ba need natin magpalinis ng CVT? Sa scooter kasi tinuturing na cancer yung dragging o yung yanig kapag ka umaarangkada. Ano nga ba yung kadalasan nagiging cause ng dragging? Sa experience namin, kadalasan nagiging cause niyan malambot na spring, lalo sa center spring, tagas na oil seal. Kapag kasi tumatagas ng oil seal natin, yung grasa kumakalat sa CVT, lalo sa parting clutch assy at sa mismong belt. At ayun yung kadalasan nagiging cause ng dragging. Madalas din na cause yung maduming panggilid o puro alikabok na. Pwede rin cause ang sobrang lambot na clutch spring, o baka may hukay na yung mismong clutch shoe, kaya naman kumakalog na ang clutch spring, o baka naman bengkong na yung clutch belt. Sa CVT cleaning, mape-prevent din natin na masira ng tuluyan yung ibang pyesa. Katulad na lang kapag kasira ng slider piece, maaagapan, hindi masisira yung poste ng pulley. Mache-check na rin kung paputol na ba yung belt na pwede maging dahilan ng malaking abala sa'yo. So ano nga ba yung mga dapat natin gawin para malesen o halos hindi na natin maramdaman yung dragging? Una, syempre ipapalinis muna natin yung CVT. Sa cleaning kasi makikita na kung sobrang lambot na ba ng clutch spring, pati center spring. Hindi ba bengkong yung belt? Wala bang tumatagas na langis o grasa sa clutch assembly mo? Okay pa ba yung kondisyon ng belt o baka kinain na ng clutch shoe? Yan yung mga pwede nating i-check kapag ka sobrang lala ng dragging ng scooter na motor mo. Palit ka ng center spring kapag ka sobrang lambot. Palit na rin mga oil seal kapag ka lumuluwa na yung grasa. Kapag ka may kayod na yung belt, minsan umuubra, pinaparegroove nila. Sa iba naman, need na talaga magpalit ng belt lalo kung sira na o talagang malalim na yung kayod. Check nyo rin yung mga clutch shoe, baka sobrang stock up na at hindi na nakakapag-play ng maayos. Yan yung mga pwede nating i-check kapag ka dragging yung problema ng mga motor natin. At syempre, after natin malinisan ng mabuti yung mga CVT parts, kailangan natin tuntuyuin ng maigi bago natin siya i-assemble. Dito sa CVT cleaning, kapag ka okay pa yung mga parts, lilinisan lang natin yan ng maayos. Pero kapag ka talagang sira na at ninda palitan, papalitan na natin yan para isang bukasan na lang. Pero nakadepende pa rin yan sa budget ni customer. Dito nga pala sa amin, 350 pesos ang CVT cleaning, libre na doon ng degreaser, grasa, libre na rin ang basahan at kakalasin natin lahat. Gagamitan din natin yan ng ultrasonic cleaner para siguradong linis na linis. At meron din tayong 3 weeks warranty sa CVT cleaning. Kung sakali mang magkakaproblema, ibabalik nyo lang, wala kayong babayaran. Sa mga PMS naman natin, meron naman tayong 1 month warranty. After natin siya mapatuyo ng maayos, assembly na natin. Dahil Honda Click yung ginagawa nating motor, 59 Newton meter yung itotorque natin dito sa pulley na. Sa bell nut naman, 49 Newton meter naman ang itotorque natin dito. Sa part naman na to, lilinisan naman natin yung magneto, pati na rin ang stator. Aalisin muna natin yung kalawang niyan bago natin siya pipinturahan. Dito naman mache-check din natin kung meron bang tagas ng oil dito sa magneto side. Ayun din kasi yung pwedeng maging cause kung bakit malakas magbawas ng langis yung mga motor natin. Kapag ka merong mga malilit na tagas na hindi na-check. After natin maalis yung mga kalawang, pipinturahan na natin yung magneto. At syempre, lilinisan na rin natin yung mga naipon na lupa dito sa loob. Lilinisan na rin natin ng maayos yung stator at syempre, tutuyuin din natin yan ng maayos bago natin siya a-assemblein. Ito naman yung itsura ng magneto niya after nating mapinturahan. At syempre bago matapos ang lahat, check valve clearance at i-check na natin kung tama na yung parameters niya. Standard na ulit siya, 151617. Hanggang sa susunod na video mga bossing, salamat sa panonood.